sinasampalatayanan ng halos karamihan sa mga evangelical Christians. Alright? Premillennialism. Ano po ba yung view nila? Ano bang pagkakaintindi nila? Ito po, dalawang bahagi ang premillennialism, yung classic or historic premillennialism, at saka pre-tribulational premillennialism. Oh, puro pre ha? Oh, ayos ba pre? Parang pre yan eh. Yung mga mahilig sa pre, ito na. Pre-tribulational premillennialism. Okay ba pre? Okay. Now, ano po ba ang stand or belief ng historic or classic premillennialism? Ito po yun. Mga Kristiyano po, kagaya natin ito. Kasama po natin sila, pero they believe that ito po yung kanilang opinion. Ano yung opinion nila? Si Kristo po ay darating bago ang millennium. Darating muna si Jesus Christ bago yung 1,000 years na kanyang pag-govern. Literally, sa daigdig. Perfect government. Now, ito po yun. Ito po yung ating kasalukuyang panahon. Church age. Alright? Church age. Ang mga tao, ang mga mananampalataya ng Panginoon ay ginagather niya sa church na kagaya nito. We worship all together. Sa lahat ng mga bayan-bayan, sa lahat ng mga communities, we worship all together. Church age tayo. Ngayon, tayo po ay nag-aabang ng pagdating ni Jesucristo. Pero sa classic premillennialism, ang mangyayari po habang naghihintay ang mga mananampalataya ay darating ang tribulation. Okay? Habang naghihintay sa ating kasalukuyang panahon, magsushow up po ang Antichrist. Darating po ang tribulation. At dahil nga po darating ang tribulation, yung first half nito, ang unang kalahati nito, dadanasin ng mga Kristiyano. Ang tawag po dito ay mid-trib. The middle of tribulation, sa kalagitnaan ng matinding kapuutan ng Panginoon na daranasin ng buong daigdig ng mga tao, darating si Jesus para agawin ang kanyang mga tao. Kaya nga po, sa ating kasalukuyang panahon, ang kanilang paniniwala, dadanas ng tribulation, ang church. Pero, ira-rapture ng Panginoon. Bakit po? Magkakaroon muna ng resurrection ng mga namatay kay Kristo. Yun po yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, na babangunin muna ng Panginoon ang mga namatay kay Kristo at yung mga buhay, yung mga mananampalataya. Kung ito po yung mangyari sa ating kasalukuyang panahon, yung mga believers in Christ ay ira-rapture at si Jesus naman po ay dadating sa mga ulap. And the believers and the Lord Jesus Christ will meet in the air. Kaya lang po, kung mapapansin po natin, immediate po na kapag ni-rapture ng Panginoon or binuhay ng Panginoon ang mga namatay kay Kristo at nagkaroon po ng rapture, immediately, kaya nga po nakasulat dito, immediate yung period na to, si Jesus Christ kasama ng mga mananampalataya, bababa sa lupa. Literally, aapak na po siya sa lupa, sa Mount of Olives. Okay? Literal po yun. Pero ang kanilang pananampalataya, walang 7 years great tribulation. Bakit? Immediate eh. Okay? Immediately, the dead in Christ will rise. Magkakaroon ng rapture, sasalubungin ng Panginoon sa ere, sa ulap, and then sabay-sabay na bababa si Jesus kasama ng mga banal. Okay? And then, pagkatapos po nito, magkakaroon ng 1,000 years. Ito na po yung millennium. Pagkatapos naman ng 1,000 years, ayon po sa Revelation, babangunin ng Panginoon yung mga unbelievers. Alright? Pagkatapos ng 1,000 years, babangunin ng Panginoon ang mga unbelievers. There will be a judgment, yung tinatawag na white throne judgment, at ibubulig sa impyerno. Okay? Yung Hades, yung mga namatay sa dagat, sa sementeryo, babangunin, and then lahat sila iluluwa sa harapan ng Panginoon, and they will be judged according to what they have done. Sabi po ng Revelation chapter 20, 11 to 15. Ang kanilang mga ginawa ay hinatulan ng Panginoon. Ano po? At the Lord will determine if they will be going to heaven or they will be going to eternal punishment. So yun po yung tinatawag nating